Bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito ipapakita, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung nakasubscribe kayo, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, bagong updates, o kung meron man tayong breaking news, and especially kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe tayo lahat sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, ano na ba? Naka-subscribe na ba lahat? Okay. Pakinggan natin yung banat po ni VP Sara Duterte dito kay Senator Amy Marcos. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan. Dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Dito, binitawan ni VP Sara Duterte, siya po daw ay sinabihan at kinakausap ng mga foreigner. Siguro, malamang sa malamang yung mga pinupunta ni VP Sara Duterte ng ibang bansa, hindi natin alam, tulad ng Netherlands, Europa, at itong particular na Malaysia, may mga kumakausap sa kanya na unthinkable yan. Hindi sa Tagalog, sobrang hindi naman yan na, alam mo yon, hindi maisip, lubos maisip na meron kayong presidente na ibinigay ang isang kalahi mo, di ba? Kasi ang usual, mga kababayan, yung katulad nung kay Arnie Tevez, tayo humihingi para panagutin sa Pilipinas, di ba? Ganun eh. So, si Roque, ganun din, di ba? Parang, pinauuwi para panagutin sa Pilipinas. Dito magtataka ka, bakit si Pangulong Duterte hindi pinanagot sa Pilipinas kung talagang may sala, di ba? Bakit hindi nila pinanagot? At kanila pong, ang tawag dyan, ewan ko kung kidnapping, o ewan natin kung anong tawag sa ganyan, yung padala mo yung tao na without even going through the due process, di ba? Ibig sabihin lang po nun, mga kababayan, meron talagang problema. At hindi yan malubos maisip na mga banyaga, na mga foreigner na bakit gano'n ang ating gobyerno. Talagang hudas. Diba? Hudas talaga ang tawag dyan. Kasi kung pwede mo naman, bakit? Ano to? Wala tayong korte? Una-una, hindi na nga tayo membro ng ICC. Tapos, dun mo dadalhin. Sa totoo lang, ang ICC, wala na yan eh. Wala na nga nililitis dyan eh. Si Duterte na lang nililitis dyan eh. Wala na pong kwenta yung ICC na yan. Sinusuka ng ibang bansa yan. Amerika na nga lang na tinatawag nating friendship. Di ba? Our big brother, tinatawag natin yung Amerika. And yet, kita nyo naman ang ginagawa ni Trump sa mga prosecutor, judges ng ICC. As a matter of fact, meron pang warning na, hoy, kung sino makikipag-cooperate dyan, yari sa amin. Kaya nga finraise yung mga account ng mga taga-ICC sa Amerika. Ganong katindi mga kababayan. Ganyang sinusuka yung ICC. Tayo, habang sinusuka ng iba, pinupulot natin tapos ngininginom natin tsaka nginangain natin. Ganon po tayo katarantado. Di ba? Mantakin mo Hindi, eto. Seryoso ito eh. Di ba? Sinuka na ng ibang bansa. Tapos tayo kinakain natin. Kadiri, di ba? Ganun literal, sinuka ang ICC ng ibang bansa. Tapos tayo, yun ang idadahilan natin kaya dinala natin ng isang dating pangulo natin. Anong tawag mo dun? Di ba? Simpleng-simpleng politika, mga kababayan. Ang tawag sa ganun. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos,
Lingo-lingo siya. Ana siya. Lingo-lingo Pero sa- siya. Siguro, ano yung, hindi ko alam kung Porringer yun. Ha? Kasi kung lingo-lingo, ano yun siguro? hindi, hindi ano yun. I cannot understand, ha? It's beyond my... Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Oh, grabe. Kaya ako man ay kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. Yun! Gulat naman ako dun. Tama naman yun eh. Kaya ba ni Marcos yan? Hindi, ako, ito ano lang naman, pumasok lang naman sa isip ko, pag si Marcos ba nag-rally, pag si Marcos ba nag-speech sa mga ano, hindi kasi baka akala nyo ngayon lang to. Kahit nung panahon na presidente pa si Pangulong Duterte sa mga OFW event, grabe mga kababayan, kasi ako naka-attend na ako dun eh. Sa ibang bansa, grabe. Talagang yung tao sigaw ganyan eh. Mas lalo pa ngayon. Kay Marcos ba pagka nagpunta siya sa ibang bansa o nagpunta siya sa mga press con dito, may sumisigaw ng, Marcos! Marcos! Wala! Wala! Kaya nga sabi, tama-tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Ang sakit nun, grabe. Gago! Pag sinabihan ka ng ex mo, ng ganun, ako ang sinayang mo. Oh, tapos sasabihin sa'yo, you will never be loved. Grabe yun mga kababayan. Ang sakit nun. Yan, na ganyan si Marcos. Marcos, you will never be loved by the Filipinos. As a matter of fact, you had the chance, but your chance, wala na. Naubos na. Na-realize na ng mga Pilipino na talagang nabudol sila. Alam mo, ako hindi ito mga kababayan. Sabi ko nga mahirap yung pinagdadaanan ni Pangulong Duterte. Sobrang hirap ang pinagdadaanan niya. Sigurado ako kasi you are a former president, you are a mayor, and somehow, you know that marami kang tao, marami kang tumutulong sa'yo. Tapos biglang isang ganon, nasa isang kulungan ka na limitado ang bisita, limitado ang gagawin mo. Mahirap. Pero if there is one realization, sigurado ako ito ang mga nare-realize ni Pangulong Duterte. Walang timbang yung makita mo ang pagmamahal ng taong bayan sa'yo. Alam mo yon? Kasi madaling sumikat. Madali naman sumikat. Gumawa ka ng kalokohan, sisikat ka. Kaya daming mga content creator, ganyan eh. Ang gagago, di ba? Gawa ka ng kalokohan, sikat ka. Oh. Yun yung yun yung rider, di ba? Sikat ka agad siya. Pero yung sikat ka, tapos may nagawa ka sa bayan, tapos minahal ka ng taong bayan, grabe ho yun. Mahirap po yun. Kasi madaling sumikat, madaling magkapera kung milyonaryo ka, pero hindi ka mahal ng taong bayan. Parang halimbawa yung kay sorry pero naalala ko doon naman basta pera pinag-uusapan Yung si Sam Versosa, ginawa mo na ang lahat sa Maynila. Lahat ng pautot ginawa mo na. Lahat ng pa-concert ng mga barkada mong artista, ginawa mo na. Lahat ng pamumudbod, ginawa mo na. Pero hindi siya minahal ng mga taga Maynila. Ang sakit doon, grabe. Totoo, walang biro. Gago! Pero huwag ka mag-alala, mahal ka naman ng jowa mo. Ewan ko hanggang kailan, ha? Alam naman ng mga artista. Yeah? Malay mo, dahil marami kang hindi natin alam. Ha? Pero yung ganun ako, masabi ko nga, mas gugustuhin ko na yung wala kang pera, hindi ka sikat, pero mahal ka ng taong bayan. Yeah? Mas masarap yun Hindi, alam mo yun, mas okay na sa akin yun,
na at least mahal ako ng taong bayan. At least marami nagmamahal sa akin. Oh, yun, eto si Marcos, wala. Olat. Olat, di ba? Tandem pa sila nung pinsan niya si Romualdez. Gago! Montakin mo si Romualdez, lahat na ata ng ayuda ginawa, pero ganun pa rin yung ratings niya. Alam mo siguro pag natutulog yun, na galit sa mundo yun. Feeling ko lang pag natutulog. Kasi alam mo, pag natutulog ka, yung pipikit ka na, wala ka nang kasama eh. Ikaw na lang. Kaya nga, hindi ko sinasabing ganito ginagawa nila ha. Kaya nga yung iba, di ba, yung nagpa-party, pero parang similar. Pero hindi ito yung tinutukoy ko ha. Linawin ko lang, hindi ito at hindi si Romales at hindi si Marcos ang tinutukoy ko. Di ba kaya nga yung mga kabataan na nagpa-party para ma-entertain, maraming friends, cheers, blah blah blah, kampay, tapos lahat ng drugs titirahin, lahat ng inumin titirahin, lahat ng babae at lalaki. Kasi ngayon, hindi lang babae ang binabanata ng iba, pati lalaki, binabanata na rin nila eh. Pero pag uwi mo, dun papasok yung depression eh, di ba? Dun papasok yung mag-iisip ka, lahat ba ito worth it? Lahat ba itong nangyayari sa buhay ko masaya? Kasi sigurado ko, ang isang bagay lamang na talaga papasaya sa'yo, it's not money, it's not fame. Hindi ho yun eh. It's not even physical satisfaction. It's really the love. Love of family, love of friends, love of people that serving under you. Yun talaga ang pinaka Pag hindi, talagang sablay ka, Brad. Sablay. Walang mangyayari sa'yo. Pag pikit mo, talagang mapapaganong ka na lang eh. Kaya nga ako, ang tanong ko nga dito kay Romualdez at kay Marcos, pag pumikit kayo, hindi kaya kasi yung iba, alam mo ginagawa nila. Yung iba hindi ko sinasabing sila to para tuloy-tuloy yung pagpikit nila, magpapakalasing na lang sila o kaya magdodroga sila. Kaya para wala na yung idle moment na pipikit ka at marirealize mo walang kwenta yung buhay mo. Ang gagawin nila, alak. Papakalasing sila para tumba. O kaya magdadrug sila para talagang high na high sila, di ba? Tapos bagsak sila. Si Marcos kaya at saka si Romualdez, paano pag pumikit na kayo, ano nararamdaman ninyo? Dahil hindi kayo mahal ng mga Pilipino. Amidst that you are the president of this country and no one loves you but your paid bloggers. Diba? Actually, I don't even think na mahal kayo nun eh. Baka mahal lang yung binibigay sa inyo. Hindi kasi ganun eh. Meron naman dyan, lalo na yung mga vloggers ng tanso. Kaya lang naman kayo mahal niya mga yan. May natatanggap yan eh. Pag wala sila natatanggap, tingnan mo. Magwawarla yan. Yeah? Oh. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi bakit? Sinasabi ko sa kanya... Dinadala mo ba siya dahil gusto mo siya? Dinadala mo ba siya dahil pareho kayo ng style of service to the people? Dinadala mo ba siya because you think mahal niya ang bayan? Bakit mo siya dinadala? Hindi, simple lang ito eh, mga kababayan eh. Huwag na natin paligoy-ligoyin to. Di ba? Kasi marami nagtataka, namin nagtatanong, di ba? Ano ba yan, si VP Sara Duterte? Nabudol na nga noon, papabudol na naman ngayon. Di ba may mga ganyan? I mean, diretsyon tayo. Maraming nagtatanong na mga Duterte supporter na, bakit naman ganyan si Senator Amy? Sigurado ko kasi dami ko makausap sa akin eh. Mga Duterte leaders in different organization and countries. Yun ang laging tanong nila sa akin. Ang sagot ko, ewan ko, malay ko. Hindi naman ako close sa kanila. Hindi, lahat eh. Hindi naman kasi alam mo, maingay lang ako. Pero hindi naman po ako yung feeling na malapit sa mga Duterte. From time to time nami-meet, nakakausap, pero hindi po ako, never ako nag-claim na malapit ako sa mga Duterte. Hindi ho.
Marami nagtatanong sa akin gaganyan. Sabi, sir, ano ba? Bakit ganyan si VP Sara Duterte? Bakit lagi siyang bakit ba lagi nandiyan si Amy? Nakakabuisit na yung mangga na yan eh. Di ba? Ilan sa inyo? Sige, sa mga viewers natin ngayon. Ilan sa inyo nagsasabi ng gayaan? Ilan sa inyo nagsasabi ng gayaan na nagtataka kayo bakit malapit si VP Sara Duterte kay Amy Marcos? Sige nga, ano sagot ko? Sige. Di ba? Sinagot ko na yan sa video ko. Sa inyo, hindi ko sinagot ng personal. Pero sinagot ko na sa video ko yan. Sabi ko, maybe, before, it was Amy Marcos using VP Sara Duterte. But this time, maybe VP Sara Duterte realize, ginamit niyo ako nun ha. Now, this time, I will be the one to use you. Diba? Sinabi ko na yan, ilang araw lang. Sinabi ko na yan eh. Diba? Kahit sa SMNI, mga nanonood sa amin sa SMNI, araw-araw 8:30 o 9, minsan 10. Hindi ko na alam kung anong oras, basta mag-abang kayo doon. 8:30, di ba? Sinabi ko yan eh. I have a different opinion and wild guess. I think this time, VP Sara Duterte is the one using Senator Amy. It's not the other way around. And maybe sa pagdating ng panahon, it's going to be a different story. And ladies and gentlemen, I think VP Sara Duterte answered every one of us why Senator Amy is still there. Eto na yun. Pakinggan natin ha. Why Senator Amy is always with VP Sara Duterte. Hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ayun. Yun ang sagot. Yun ang sagot. She wants accountability with Senator Amy. Gusto niyang panagutin si Senator Amy sa pamamagitan ng ikaw ang magdala at magbalik sa Pilipinas dahil yung kapatid mo ang nagdukot sa Pilipinas. Palakpakan natin. So alam mo, nung napakinggan ko to, sabi ko, tama yung wild guess natin. Tama yung natin, yung nasa isip natin. Na ganun nga ang nangyayari. Kasi hindi ko mapagtanto ladies and gentlemen. Ito, I'll be honest with you ha. Wala ko itatago sa inyo. I'll be honest with you. From the bottom of my heart. Ayokong magtago. And hindi naman sa wala akong pakialam kung may masaktan. Pero masasaktan yung iba. Kahit po ako yung naalala ko yan, I was in Japan and yung unang-unang pagsama ni VP Sara Duterte kay Senator Amy, rin ako na-disappoint, na-frustrate, na-inis. Ito, this is the feeling. And I know from your heart, ganyan din ang naramdaman ninyo. Diba? Kasi ang daming nagtatanong sa akin nung time na yun, bakit ganon? Ganyan. Hindi ko naman masagot kasi hindi ko rin alam. Diba? Hanggang inisip ko and I tried to talk to people with wisdom pagdating sa issue na ito. And napagtanto ko, na-conclude ko sa sarili ko na maybe, kasi ilang beses sinabi ni VP Sara Duterte that I will not endorse. Ilang beses niyang pinaringgan yung manga. Di ba naalala niyo yung mga TikTok pa siya doon? I-rewind natin. And yung mga yun, hindi yun slip of the tongue. O ibig sabihin, hindi po yun yung nasambit lang niya. Ginawa niya yung video So talagang alam mong, andali. Malaman ito. Merong itong itinanim sa puso. And because of that, nagtaka ako bakit biglang all of a sudden, biglang isinasama si Senator Amy. Di ba? Ito yun. Ladies and gentlemen, ito yun.
she's now saying publicly, Amy, ibalik mo ang tatay ko dahil yung kapatid mo ang nagdala sa dahig. Alam mo, matindi yan. Hindi biro yan, mga kababayan. This is a, not even a, hindi siya threat eh. Kasi ang threat, di mo ginawa eh. Ito, ginawa niya na eh. Di ba? Ito talagang sinasama kita para ibalik mo ang tatay ko. Oo, dinaan niya sa biro. Pero in a very sarcastic way. Paano ko nasabi? Hindi pa siya doon natapos. Tinuloy niya pa. Di ba? Oh. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyahan dito? Dili man. Dili man ha. Dili man ikaw naghatod. Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa mua sa Davao. Oh, yun, grabe. Alam mo, malupit ito. Sobra sabi ko. Antindi nito, Brad. Antindi nito. Pag hindi mo naintindihan nito, isa lang masasabi ko sa'yo, sigurado ko from your heart, Iminatics ka. Nabudol ka ni Amy. If you think this is a compliment to Amy Marcos, isa lang ibig sabihin nito, nabudol ka ni Amy. Na-brainwash ka na ni Amy. Yung kanyang pambobola, pangmamangga, yung kanyang pagdaan sa karisma, nabola ka. Hindi eh. Sinasakyan ni BP Sara Duterte si Amy. Sinasama niya para talaga, hoy, ibalik mo yung tatay ko ha. Kasi yung kapatid mo may kasalanan. Ito pa, dagdag niya. Kaya dala-dala ko yan siya lagi. Kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Oh, yun, grabe. Panalo talaga. Yan ang tinatawag na matinding sarkasam eh. Talagang ikaw ang magsoli. Ikaw, kasi yung kapatid mo may kasalanan. Ikaw! Anak ng tutsa. Ang lupit nito, ladies and gentlemen. Pag hindi mo nakuha to, bobo ka talaga. Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya. Kita mo ang lalim nun, para siya naka-hostage. Oh, bakit naka-hostage? Ano ba ang definition mo ng hostage? Ang hostage, merong kapalit. May pinanood nga ako ngayon sa Netflix eh, yung basta yung African-American na babae na accidentally na hostage siya yung mga taga-bangko dahil kinukuha lang niya yung paycheck niya. Tapos nung sinasabi niya na yung negotiator, pinapalabas na siya, sabi niya? Isa ang kondisyon ko. Kailangan yung pulis na nanggipit sa akin sa traffic na pinagsimulan ng bad day ko, kaya nandito ako ngayon sa bangko, kailangan yung paalisin dyan kasi papatayin ako nun. Ano ibig sabihin ng hostage? Merong kapalit. Yeah? Unless yung kapalit na yon ay maibigay, tsaka ko pakakawalan yung hinostage ko. So, very basic yan. Hostage means may kapalit. So, ito nga yung sinasabi ni BP Sara Duterte dito eh. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tanungin ko kayo, mga kababayan. Ito, yes or no lang ah. Parang camera to eh. Yes or no lang to.
Ha? Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Amy Marcos? Yes or no? Sige na. Sige nga, magkomento nga po kayo. Bibitawan ba ni ni VP Sara Duterte si Senator Amy? Yes or no? Sige na, i-comment nyo na ngayon. Oh, ano ba ginagawa mo? Abay, mag-comment. Sinabi ko mag-comment eh. Pag sinabi ko, gawin nyo. Huwag kayo nanood ah. Ano nga? Oh, sige na. Yes or no lang naman eh. Bibitawan ba ni VP Sara Duterte si Senator Amy Marcos? Yes or no? Padaliin pa natin ang tanong. Isasama ba pa rin ni VP Sara Duterte si Amy Marcos in the future? Isasama pa rin po ba niya? O bibitawan niya na in the future? Yes or no? May posibilidad ba na bitawan ni VP Sara Duterte si Senator Amy? Yes or no? Based sa kanyang sinabi. Di ba, sigurado ako maraming sumagot dyan. Yes. O yan, nababasa ko, may sumusulat pa ng yes. O yan, o. O, di ba? Nakikita ko, nararamdaman ko. Even if ano na to. O, di ba? Kung bibitawan siya, anong kondisyon para bitawan siya? Pag pinalaya niya na, o pag naibalik niya pala, sorry, not pinalaya, pag naibalik ni Amy si Pangulong Duterte. So, if that is the case, ano ang ginawa ni VP Sara Duterte kay Senator Amy? Nagpagamit ba siya? O siya ang nanggamit kay Senator Amy? Yes or no? Kayo na ang sumagot. So, darating ang panahon, tulad ng sinasabi ko, di ba? Tulad ng sinasabi ko nung nakaraan at ngayon na ine-emphasize ko na someday, maaari na bitawan ni VP Sara Duterte si Amy Marcos. Two things that would possibly happen. One, pag napauwi niya na si Pangulong Duterte, or maybe pag wala siyang nagawa. But one thing is for sure. That is the reason why laging nakabuntot si Amy. It is not because magaling siya, maayos siyang public servant. Hindi, walang ganun. It is because, only because, may utang si Senator Amy. Ano yun? Yung kanyang ama. Pinananagot niya sa simpleng yung pamilya nila o ang mga Marcos ang nagdala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Naintindihan na natin. Ako, naintindihan ko na. Nung lumabas ito, kaya pala talaga. Kasi iba yung packaging ng iba eh. Gago! Lalo na yung mga Iminatics vloggers. Iba yung packaging nila eh. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Naku po, lasing. Andali, lasing ba o overdose? Magkaiba kasi yun eh. Hindi, totoo magkaiba. Iba yung lasing sa kapangyarihan at saka overdose sa kapangyarihan. May bago ng terminology ngayon. Yung lasing, alam naman po natin yung lasing, di ba? Yung talagang wala na maisip na tama. Di ba yung lasing? Alam niyo naman yung lasing. Yung mga asawa niyo, lagi lasing yan. Pero iba yung na-overdose o kaya yung sabog. Hindi pala overdose. Sorry, not overdose. Sabog. Iba yung lasing sa sabog. Sabog sa kapangyarihan. Ano ibig sabihin nun? Yan yung mga demonyo.
Hindi kasi kahit pa paano, yung mga lasing, maraming klase ng lasing di ba? May lasing na tumatahimik lang, o may lasing na umiiyak. Iyak ng iyak, marami kong kakilalang ganun iyak ng iyak pag lasing. Yung iba naman, nakakatulog. Yan ako. Pag nalasing ako, tulog ako Pero actually, minsan lang naman yun. Siguro mga once every 3 years. Nakakatulog. Yan ang di ba? Pero iba yung sabog. Ano yung sabog? Ibig sabihin nun, sobra yung hit mo, di ba? O sobra yung pulburon mo, di ba? Sabog nga Ano ang pinagkaiba ng lasing sa sabog? Ang lasing, minsan, alam mo yun, hindi na makagawa ng tama. Hindi na makapagmaneho, lasing. Pero ang sabog, hindi lang sa hindi makapagawa ng tama, pero puro kasamaan ang ginagawa.